Tapos yung pangalawa ko na ano na experience naman is yung sa ano sa Marawi Seeds, yung kay late Captain Sandoval. Yung kwento noon at that time is kami yung ang tasking namin is kami yung mag-clear ng Building 17, which is ito yung tabi ng land bank, yung stronghold ng kalaban. Yun yung i-clear namin, Building 17. Tapos ang tasking naman ng 11 SRC noon that time, i-clear nila yung building land bank. If ma-clear na namin yung Building 17. Ngayon, ako din yung lead scout noon, kami din yung leading team noon. Nung time noon, pagpasok ko doon sa Building 17, may nakita kami na tatlong kalaban, may tatlong kalaban, pero hindi ako yung nakakita kasi yung binantayan ko yung isang butas. Yung nakakita si yung team leader ko na isa. Bali binugahan niya yung isang kalaban, bali wounded yun. Wounded tapos gumapang doon sa may bolt. Nung na-clear na namin yung Building 17, yun nga, yung tasking namin is bantayan lang yung nasa baba, yung butas kung saan yung tagusan ng Building 17 at saka yung land bank na stronghold ng kalaban. Ngayon, yung na-clear na namin yung Building 17, sumunod na kagad yung 11 SRC. Doon sila dumaan sa taas ng land bank. Nung pagtaas nila ng land bank, mga ilang segundo, na-clear nila yung taas hanggang pababa. Tapos nabalitaan ko na lang na doon sa baba is wounded yung team leader, si Sergeant Mante. Yung team leader na yun. Tapos ngayon, ako yung nakabantay, tatlo kami nakabantay doon sa butas. Nung pagsilip ko sa butas, bilang nag-volume fire yung kalaban sa butas, cruiser, hindi ko alam kung saan nanggaling, doon sa harapan at saka doon sa gilid lang nararamdaman ko, pero cruiser yung binira sa amin. Kaya hindi kami nagkumpiyansa doon sa butas na magsilip-silip. Ngayon, mamaya-maya, biglang dumating si Sir Sandoval doon sa location ko. Sabi niya sa akin na, ano yung ginagawa niyo dito? Sabi ko, sir, ito sir, binabantayan yung sir, ito yung tasking namin sir, bantayan yung butas sir. Tapos sabi niya na, hindi, kukunin natin yung tropa ko na, wounded doon sa loob, si Sergeant Mante. Tapos nung pag-expose ni Sir Sandoval doon sa butas, hinila ko. Nung paghila ko sa kanya, sir, huwag kang magpa-expose, sir, kasi nagbo-volume fire yung kalaban dyan, sir. Yung, bali, ito kasi yung doon. Bali, ito yung butas. Yung nasa harapan namin, bali, yung pisto nun, naka-cruiser. Then, dito sa bolt, merong naka-pisto din. Tapos, doon sa gilid, may naka-pisto din na kalaban. Kaya, nung pag-expose ni Sir Sandoval, buti hindi nga siya nakuhan, kaya hinila ko kaagad ba? Kaya, mga ilang segundo lang, nag-volume fire yung cruiser nun. Tapos, ngayon, sabi niya sa akin, okay, ganito yung gagawin natin. Recover natin yung kasama natin si Sergeant Mante. Tapos advice niya sa akin, sabi ko pala nga, advice niya sa akin na sunduin, kunin na namin si Sergeant Mante. Tapos sinabihan ko, sir, baka pwedeng anuhin mo natin sir ng ilang minuto sir at marami talaga yung presence ng kalaban dyan sir, nakabubulyong fire lang sir. Sabi niya, hindi, ganito yung gawin natin. Sabi niya na, tapunan ko raw ng granada 10. Kung walang mag-react, papasok kami. Yun nga yung ginawa ko, yung granada ko na dala na 10, inubos ko isa-isa hanggang sumabog. Hanggang naubos yung 10, tapos wala mang nag-react. Kaya sabi ni Captain Sandoval sa akin that time, ito naman si Pipsi Hernando, yung kasama ko doon sa butas, si Pipsi Hernando, at saka si Lit Kanapi. Ngayon, ang sinama ni Sir Sandoval, itong si Pipsi Hernando, yung bagong Pipsi, tapos parang tulala siya ba? Kaya itong si Pipsi Hernando, parang tulala. Kaya itong si Lit Kanapi, nag-volunteer siya na siya yung mag-body. Bali, tatlo kami na mag-body doon sa pag-recover doon sa kasama namin. Kay Sergeant Mante. Yun nga, yung advice niya sa akin, ito ang advice niya sa akin, Jit. Ubusin mo yung isang magasin doon sa butas, bali pag maubos mo yung isang butas na yan, isang magasin na yan, ipalimbawa, wala pa rin reaksyon yung kalaban. Mauna ako. Tapos mauna si Sir Sandoval daw, tapos sunod si Corporal Kanapi, tapos ako. Yun nga, inubos ko yung isang magasin. Pag ubos ko ng isang magasin, tumakbo si Sir Sandoval. Pagtakbo ni Sir Sandoval,
Tapos sumunod si Corporal Kanapi, bulyong fire yung kalaban. Niya, buti naman ako, yung paghugot ko doon sa kwan kasi nakapatong lang ako, So, tatlo lang kayo doon talaga. bali tatlo, marami kami doon, isang kumpanya kami, pero yung nagbabantay sa butas, tatlo kami na nagbantay sa butas. Doon nagpunta si Sir Sandoval. Yung pagkuan, bali yung paghugot ko ng baril, sumabit doon sa kasi may bakal sumabit yung baril ko. Matagal ko na yung baril ko na hugot kasi pumatong lang ako sa may upuan ba, matagal. Ngayon, pagkabunot ko, ayun na, nakita ko si Sir Sandoval, gumagapang, wounded na rin. Tapos, yung nakakaiyak lang na part na yun talaga is, wala akong magawa kay Corporal Kanapi kasi kabady ko na rin yun. Tapos, close kami nun. Kaya hindi ko talaga makakalimutan yung taon kasi ako wala talaga akong nagawa, wala akong naitulong sa kanya kasi doon lang ako sa butas. Kita ko talaga siya kung paano siya namatay, paano siya binawian ng buhay that time. Hindi niya alam kung sino yung unahin na barilin niya kasi may pumuputok dito sa kanya, doon sa kabila may pumuputok, tapos yung naka-crosser doon naman nakaharap sa akin, kaya hindi din ako maka-reply na kuan kasi kapag ilabas ko rin yung katawan ko, i-expose ko rin, madadali na ako. Kaya yun nga, yung ginawa ko lang, nakatingin lang ako sa kanya sa gilid na hindi naka-expose yung katawan ko hanggang sa matamaan si Lit Kanapi. Kaya yun yung pinakamasakit. Wala man lang akong nagawa doon na kasi wala, kung i-expose ko rin yung katawan ko, nakatutok sa akin yung cruiser ng kalaban doon sa butas pinapashoot. Kaya wala talaga akong magawa nun. Wala akong nagawa nung time na yun talaga. Susunod na sana ito, pang-tatlo ka. Susunod na sana ako nun. Buti na lang yung baril ko na yung bakal na nakausli na natusok doon. Tapos matagal kong nahablot. Kaya hindi ako nakasunod kaagad sa pagkuhan ko. Nung pagsunod ko na sana kaagad, yun nga, nag-volume fire na yung kalaban. Wala na akong kuan doon, hindi na ako nakakuan doon, hanggang doon na ako istipot lang ko doon sa may butas talaga. Sinong nauna na tamaan? Si Sir Sandoval talaga natamaan una. Tapos yun nga, si Sir Sandoval wounded nung time na yun. Bali dinapaan na lang niya si Corporal Mante, yung wounded na siya, hanggang doon na rin siya. Nakagapang pa siya, ginapang niya si Corporal Mante nun. Hanggang sa nakagapang siya, na kabira niya si Mante nung time na yun. Pero yung position ng Sir Mante, safe naman doon. Safe naman siya nung time na yun kasi may isang pader yun eh. Yun yung pinakakabir niya talaga, pader. Tapos doon sa kabila din, may pader din. Hindi man siya naka-expose dito sa kabila. Kung kumanan pa siguro si Corporal Mante, doon siya ma-expose, pero nakatago siya kunti. Kaya ginapang yun ni Sir Sandoval. Tapos yung kuhan, Lit Kanapi naman, is kita mo rin talaga na. Si Lit Kanapi talaga, nung hindi pa siya natamaan, kitang-kita ko siya. Tapos hanggang sa doon, binawian siya ng buhay. Yun nga yung hindi, na matagal siya nakipagbarilan pa siya doon sa may nakapwisto sa may bolt, yung doon yung kalaban sa may bolt, nakapwisto pa siya, nakailang putok pa siya doon. Tapos nung nagputok-putok siya, pumutok siya sa harapan, tapos tinalikuran naman yung kalaban kasi dalawa yung pumutok niya, kaliwa at saka kanan. Kaya yung nasa bolt yung nakapwisto na, yun yung nakatama talaga sa kanya sa ulo, tumalsik yung helmet niya. Doon kitang-kita ko talaga yun kung paano siya namatay. Pero yun nga yung sabi ko, wala akong nagawa nun. Kabady ko pa naman yun. Kasi yun nga, kung expose ko yung katawan ko, marami kaming casualty doon. Kaya yung kuha naman nun, yung lesson learned naman. Yung kasunod nun, ano ba ang kasunod? Mula kita mo sa kuhan na may nag-risk pa? Yung kasunod nun, may anong kumpanya yung pumasok nun na nag-clear nun. Hindi ko lang matandaan kung ano yung kumpanya na nag-clear nun. Pero hapon na yung nakuha yung katawan ni Lit Kanapi at saka ni Sir Sandoval nung time na yun. Hapon na nakuha yung yung katawan nila. Tapos, wala ka bang mapansin kay Lit Sandoval bago siya, kasi magaling siya hindi din siya ng time, di ba siya? Opo, sir. Tapos sa inyo, din kayo. So, nagulat din kayo kapag wala siyang kapatid. Nagulat nga ako nung time na yun kasi siya lang mag-isa doon pumunta sa sa pwesto namin. Tapos yun nga, siya yung nagsasabi sa amin na kukunin namin yung kuan. Pero ranger pa rin yun eh, kaya officer din. Tapos yun nga, sinunod namin siya kasi yun nga, officer din siya.
ang pinakamalungkot na karanasan ko sa paninirbisyo ko sa sundalo is yung namatayan ako ng kabady, si Late Canapi. Kasi wala talaga akong nagawa noon, wala talaga akong nagawa sa pagkamatay niya. At kitang-kita ko kung paano siya namatay, paano siya binawian ng buhay that time. At alam niya man din sa sarili niya na wala akong may tulong talaga kasi bulyong fire yung kalaban at kung expose yung katawan ko, wala, baka 3 kami na casualty doon. Kaya alam niya sa sarili na wala talaga akong magawa. At yun yung nakakaiyak talaga dahil wala akong may ambot sa kanya at may tulong. Tapos, ang may share ko na encounter na hindi ko malilimutan is dalawa to eh. Yung una is noong 2014 at saka yung pangalawa is noong 2017. Ibalik ko, yung una is 2014, na-assign kami noon sa Bukidnon. Bali, nasa detachment kami ng Kipulot that time. April yun, 2014. Tapos, yung time na yon umaga, may hinold yung mga NP na siyam na sasakyan. Bali, yung siyam na sasakyan na yun, bali, lang, ang mga laman nun is, yung isa is puno ng mga beer, tapos yung isa din puno ng bigas, tapos yung isa mga puno ng Milo, bourbon, basta marami yun, siyam yun na kuan, puro puno sila. Tapos, Anong lead scout po ako nung sir. Sinong nag-lead sa inyo? That time, Lieutenant Santiago pa siya nun, tapos ngayon, Kapitan ata. So ano yung nangyari? Yung nangyari nun, that time, may siyam na sasakyan, tapos sinunog ng mga NPA kasi hindi siguro nagbibigay ng buwis kaya sinunog. Tapos nung time na yon, na-alert kami at kasi may warning order na jump upan namin 2300. Dalawang section kami under ni Lieutenant Santiago that time. Tapos yun nga, lead scout yung position ko at ako din yung leading nun. 2300, yun na nga, nag-move na kami papunta sa LD. Pero malapit lang yung LD namin, wala sa Kipulot. Mga 2 kilometer or 3 kilometer, andun na kami sa LD. Pagdating namin doon sa LD, hinit ko kaagad yung high ground. Pag hit ko sa high ground, yung access namin is dito sa kaliwa, bali low ground. Tapos nag-suggest ako sa section sergeant ko na hindi namin tusukin yung access namin at mahirapan kami. At naniwala naman yung section sergeant ko na sundan ko lang yung high ground kasi paikot naman yung terrain eh. Papunta din kami sa namin para hindi kami mahirapan. Sabi ng section sergeant ko, sige, sundan na natin yung high ground. Yun nga, sundan namin yung high ground. Nakamove siguro kami ng mga 1 kilometer. Sinabihan ko yung guide ko na ipa-alert yung tropa kasi may nakikita ako na tracking fresh na fresh. Hindi ko na pinahold, binulungan ko na lang yung kuan ko na sergeant, paki-alert yung tropa at may trackings, siguro more or less 70 yung dumaan kasi kitang-kita mo talaga yung dinaanan nila na kuan tumba talaga lahat, marami talagang dumaan. Malaman mo naman kung ilang tao yung dumaan, 10 kuan, malaman mo naman kung 70 na tao kitang-kita mo talaga parang sasakyan na yung dumaan kasi 70 na tao yung dumaan. Kaya pinalert ko na yung tropa. Nung after that, nag-move pa kami mga 700 meters. Maninag ko doon sa harapan. Kasi yung dinaanan namin, open talaga, bali mga pagang lang siya hanggang dito sa biwang ko yung taas. Tapos, nakamove kami ng mga 500 meters. Yun nga, nakita ko yung isang may masukal na area. Tapos, ang daan is padikit ng padikit hanggang paliit ng paliit hanggang kunti na lang yung magkasya sa daanan. 3 na lang siguro yung kuan magkasya doon sa daanan na trail na yon. Nung dumikit na kami, malapit na kami sa may masukal. Kasi naka-NBG man ako. Anong oras yun? Siguro mga 02 na siguro yung time na yun, 0200 hotel ng umaga, daling araw. Oo. Tapos ngayon naka-NVIDIA ako. Tapos ngayon, nung pagdikit ko doon sa may masukal na, doon ako medyo, kasi tao lang tayo, kabahan din tayo, pero andun pa rin yung alertness natin, nakapokus pa rin tayo sa trabaho natin. Ngayon,
nung nakadikit na ako sa may masukal, yun na, nakita ko na yung warning device nila. Sinilip ko, akala ko bumbang. Ngayon, kuan pala warning device yung kuan, yung mga dilata. Doon sa gilid ng trail. Kaya sinabihan ko na yung tropa na yung trail team na huwag maging alert at may kalaban sa harapan. Kasi mga ganun, kalaban man lang talaga yung maglagay nun. Yun nga, kinatin ko yung kuan, yung nakatali na dilata na nakatali doon sa harapan. Tapos, pag silip ko sa NBG, may lupa na naka-slope na kaganon. Mga 10 meters lang siguro yun mula sa may warning device na nilagay nila. Expected mo na talaga nakalaban. Expected ko talaga na kalaban yun. Kaya anong naputol ko, tinanggal ko na yung backpack ko. Sabihan ko sa guide ko, tanggalin mo na rin yung backpack mo at gapangin natin yung naka-slope na parapit na lupa na ganon. Alam na rin ng Alam na rin ang team leader ko. Pero, ang nakakalam nun, 3 lang kami kasi andun na kami. O dikit na, hindi namin alam na after ng slope, andun na pala yung kalaban. Kaya ngayon, nung ginapang ko, 3 lang kami naka-skirmisher doon sa may parapit. Nung naka-skirmisher na kami doon sa parapit, slope na lupa. slope na lupa, ganun. Tapos nakita ko talaga, tulog talaga lahat, kaya ako man yung naka-NBG. Kaya in-advisean ko yung team leader ko na Kung ilan lang nakita mo na visual mo doon. ang sa harapan, 2, tapos doon sa gitna, marami talagang kuhan, nakahiliran ng mga tulog talaga. Maraming tulog. Tapos ngayon, nung sinabihan ko yung team leader ko nga, Jit, baka pwede nating tabunan ng granada, tapos 3 man lang tayo kayo. 3 lang kami magkasya doon sa kuhan talaga sa trail, tapos doon sa kuhan, bangin na talaga. Kung malaglag ka doon, iwan ko kung mabuhay ka ba, kahit bangin man yung kuhan na yun, gilid nun. Tapos doon sa kabila, bangin din. 3 lang talaga kami maka-skirmisher doon. Kaya anong naka-skirmisher ako, tapos yung gunner, tapos yung team leader, 3 na kami doon. Kaya sinabihan ko yung team leader ko na itapon ko yung granada, Jet, tapos bulyong fire tayo. Yung go signal na kuhan. Tapos ngayon, Hindi pa rin kayo natunugan ng kalaban. hindi kami natunugan ng kalaban nun. Tapos ngayon, sabi ng section sergeant namin, lumapit sa akin, anong balita sa harapan? Yung ko, Master, kalaban Master, itapon ko yung granada, sabay bulyong fire kami. Ngayon, sabi ng section sergeant ko na, wag mong itapon yung granada, gisingin ko raw. Parang naano ako, ha? Gisingin? Bakit gisingin pa yung kalaban? Ang kalaban naman na yan, may makita mo man yung baril dun sa ano, na harapan niya na nasa gilid niya. Kaya wala akong magawa kasi section sergeant yung nagsabi sa akin na gisingin ko. Kaya ando yung kaba, pero nag-ingat pa rin ako, kaya ginapang ko yung kalaban. Nung pagapang ko sa kalaban, sabi ko na wag kang maingay. Kaya nung Ginapang mo? Paano ginapang? ginapang ko yung kalaban talaga na yung tinuro na hindi ka matunugan talaga na pagapang. Tapos ngayon, nung pagapang ko noon, sabi pa nga ng Isang tao ang 2 tao yun sila magkatabi. Naalala ko pa nga pagising ko, sabi niya, kay Bisaya man yun, sabi niya, humana daw siya duty. Sabi niya, humana daw siya duty. Tapos nung pagkuha niya na hindi niya siguro kasama, yan. tinapik mo para tinapik. Tinapi ko lang siya, pero inuna ko na yung baril niya na inano. Kinuha ko yung baril niya. Tapos ngayon, sabi niya, tapos daw siyang nag-duty. Kaya nung nalinag niya, parang hindi niya kasama, lumaki yung busis niya, kaya binigwasan ko siya ng M16 dito sa may ulo, kay parang nag-ingay na siya ba. Ngayon, pinasa ko yung 2 na yun sa kasama ko. Nung pinasa ko sa 2, yung 2, kasi yung sa harapan, nakuha na namin yun eh. Silent pa rin, walang tunog. Walang tunog yun, nakuha na namin yung 2 na yun. Yung 2 na yun, nakuha, pati yung mga baril, nakuha na namin yung 2 na yun. Nung pagpasa ko sa likod sa 2 na yun, hindi namin nakalain na yung isa pala tatalon doon sa bangin na yun. Kaya nung isa, tumalon yung isa sa bangin, sumigaw ng kalaban, biglang nag-bulyong fire. Pagsigaw ng kalaban, nag-bulyong fire kaagad yung kalaban. Kaya yung hawak ko na isa, pinatay ko na rin, binaril ko na rin yung isa. Simula talaga noon, nung time na yun, ang naka-reply lang nun, 3 lang din kami. Kasi ang sa likod, hindi talaga makareact yung sa likod. Kasi yung tirin nga, naka-liter C, tapos 3 lang yung magkasya doon sa may daanan. Gabi pa. Tapos ngayon, 3 lang kami makareact. Tapos, yung time na yun, nakikinig ako sa kung ano yung command. Kasi hindi kami makakuan eh. Kasi 3 lang nga kami maka-reply doon. Tapos bulyong fire yung kalaban. Tapos ngayon, nakikinig ako ng command, wala mang sigaw. Kaya ako na yung kuan, kasi alam ko na marami talagang kalaban niya, 2 section na kami. Bali ako na yung nag-command doon, sinigaw ko na 1 company, maneuver to the right. Sabi ko yung time na yun, 1 company. Ngayon, narinig naman ng nasa trail section, minaneuver na yung sa kanan. Yung pag-maneuver nila sa kanan, doon pala yung pinakamarami din.
Doon sa kabilang kan kasi may parang nagiging dalawang high ground siya ba. Pero yung nagpwesto dito, marami din. Pero din dito sa kabila, meron, marami din. Mas marami din. Doon yung tatlong general ang na-recover namin naka-sombrero doon. Tapos nung pag-maneuver nila, hanggang umaga na yun. Nakuha namin yung taas. Bali, bagbaga na hanggang madaling araw. Tapos yung result lang noon is isang body count lang, tapos tatlong captured. Then yung may tatlong mahaba na recover, tapos yung maliit. Tapos yung masasabi ko lang doon na pangalawa na hindi ko makakalimutan is nung test mission namin sa SR class 188. That time nasa kalagitnaan kami ng test mission is namatay yung stepfather ko. Kasi maaga akong naulila sa totoong father ko kasi grade 4 pa lang namatay na yung father ko. Tapos nag-asawa ng pangalawa yung nanay ko. Tapos kaya napakasakit sa akin kasi hindi lang stepfather yung ko sa kanya, totoong father ko talaga kasi sobrang bait. Mabait yung una ko, mas mabait din yung pangalawa. Kaya inano ko siya ng tunay ko na tatay talaga. Tapos ngayon, sa kalagitnaan ng peace mission, mawag yung parents ko sa akin na namatay daw yung tatay ko. Kaya nagpaalam ako sa course director ko na uuwi kahit ilang araw lang, makatid lang ako sa libing ng tatay ko. Tapos yun, pinapili ako ni course director ko noon, si Sir Kabutahe, na mamili ako, i-recycle back to first base ba ako or magatin ng one. Kaya sabi ko rin sa sarili ko, kung uwi man din ako, hindi na rin maibalik yung buhay ng tatay ko. Kaya no choice, sabi ko, join na lang ako sa class at tatapusin ko yung kurso. At yun yung one, hindi ko makakalimutan na pinakamalungkot na nangyari sa panerbisyo ko sa sundalo. At bali tumawag po ako, tapos yun nga, pinaintindi ko sila na ganito, hindi ako makauwi. At sabi naman ng ate ko na sige, at ilibing na namin si tatay at ganun man din. Tapusin mo lang yung kurso mo kaysa uwi ka dito, back to zero ka at andun ka na malapit ka na matapos kaya yun, nilibing nila yung tatay ko kasi nakaintindi din sila sa akin kung bakit hindi ako makauwi. Kasi andun ako sa kurso kailangan ko rin tapusin kaysa magbalik pa ako dun sa sa umpisa na naman yung paghihirap. Ayun, sa masakit talaga, mahirap talaga tanggapin na namatay na yung tatay ko kasi close ko talaga yun pero humuhugot ako ng lakas doon sa mga pamilya ko na paano kung hindi ko ituloy ito sa sino man din, ako man lang din yung tumutulong sa kanila, kaya kailangan talaga natibayan ko yung dibdib ko na makasurvive at makauwi din ako kung makagraduate ako sa kurso. Hindi naman naapektuhan yung training ko. Ando na nga yung lungkot, pero kinokontrol ko yung paano na kailangan itapusin ko yung kurso ko. At yun lang po, sir. Bilang isang team leader na hindi ko makakalimutan talaga is yung pinapakita ng mga ka-teammates ko sa akin na bago kami mag-akyat, sinasabihan ko sila na magrespetuhan lang tayo. Kung ano yung sasabihin ko, hindi man yan sa akin, galing yan sa taas. Kung ano yung advice na sasabihin nila, moves lang tayo, smooth lang para maganda yung kuan. Halimbawa, sabihan ng team leader na mag-security kayo dyan, sunod lang kayo ng sunod para hindi tayo mapahamak. Kasi kapag hindi nyo susundin yung team leader ninyo, ngayon hindi nyo pa mapipilian kasi hindi pa kayo team leader. Kung halimbawa kayo magiging team leader sa sunod tapos hindi kayo susundin, parang masakit sa loob. Kaya ngayon, habang bata pa kayo, sunod lang kayo ng sunod kung ano yung sinasabi sa mga team leader ninyo na ikakabuti naman sa ka-teammates ninyo at saka sa operasyon. Ano yung accomplishment mo at unit mo
Simula nung pagpasok ko ng 2010, dito lang talaga ako na-assign sa Teen Company, Teen Scout Ranger Company. So, ano yung masasabi mo na? Ang masabi ko na accomplishment, yung pagtulong ko sa paglingkod ko sa bansa at saka sa bayan, tapos yung pagpasunod ko sa mga junior ko ng maayos. Yun, magandang accomplishment ko na rin yun na napapasunod ko yung mga junior ko ng maayos at saka Proud ka ba na naging at rin yung proud po ako na nakaambag man ako, nakatulong man ako doon sa sa Marawi. Ano yung pinakamadrama mahirap na naranasan mo sa team? Pinakamadrama. Ang pinakamadrama sa field siguro yung mamimiss mo yung pamilya mo, gusto mo silang yakapin pero hindi mo kayang gawin. Minsan mag-birthday yung relatives mo or birthday mo, hindi ka rin makapunta. Kaya ayun yung pinakamadrama talaga sa paninerbisyo sa pagiging isang sundalo. Yung sa pinakamasaya. Yung pinakamasaya sa part naman is, yun nga, yung may mission kayo, tapos buo kayo na umalis dito, nag-success kayo sa mission nyo, na execute nyo yung maayos, naka-recover kayo ng marami, tapos marami ding body counts na gawa ninyo, tapos nakauwi kayo na buo. Yun yung pinakamasaya na part talaga sa operation, yung pinakamasaya na part talaga. Pinakamahirap naman ang experience. Yung pinakamahirap, yun nga, yun yung pinakamahirap na kuhan ko is yung sa Marawi kasi yung binawian ng buhay talaga si Lit Kanapi. Yun talaga yung pinakamahirap na masakit na kabady ko, wala man lang akong nagawa. Pero kung nakita niya man din, alam niya man din kung bakit wala akong magawa nung time na yun kasi kapag i-expose ko rin yung katawan nun, baka wala na rin ako ngayon. Kaya sa kanya alam niya yun. Pero kitang-kita ko talaga eh. Kaya masakit sa part sa akin na wala akong naitulong sa kanya. Yun lang yung pinakamasakit na ano ko sa part. Sa training naman, ano yung experience mo? Na hindi mo makalimutan? Sa training naman, na hindi ko makakalimutan is, bali, SR class 188 ako. Sa training naman is, muntik na sana akong ma-recycle. Ma-recycle ako kasi hindi talaga ako marunong lumangoy eh. Tapos ngayon, yung team leader ko, si Lieutenant pa siya noon, that time, si Lieutenant Balante. Siya talaga yung nag-ano sa akin na wag kang sumuko, kaya mo yan na lahat naman tayo hindi nagsisimula sa hindi marunong eh. Kung magsisikap talaga is matutunan talaga. Kaya yung ginawa ni Sir Balante noon, minamantuman niya ako. Bali, tinuruan niya ako kung paano i-execute sa lupa yung paglangoy talaga. Yun, sa lupa niya ako tinuruan na maglangoy. Hanggang sabi niya sa akin na, yan, huwag mong kalimutan yan. I-perform mo yan kung sa tubig na. At yan yung gagamitin mo at matuto ka. Kaya nung sinubukan ko ng ilang ulit, una, hindi man ako nag-success. Pangalawa, inulit ko hanggang sa natuto talaga ako. Kaya malaking pasasalamat ko sa team leader ko that time, si Lieutenant Balante. Sir, maraming salamat sir. At dahil sa iyo, nakatulong ka rin sa akin sir, kahit paano sir sa course ng 188 sir. Okay. Ano yung message mo? Ang message ko sa mga kabataan ngayon, kung nagpaplano kayo na papasok sa Philippine Army, at ito lang yung masasabi ko sa inyo, kung hindi man kayo nag-success sa unang pagkakataon na pag-apply, subukan nyo sa pangalawa, sa pangatlo, kung hindi pa rin sa pangatlo, pang-apat. Try and try lang hanggang matupad nyo yung pangarap ninyo. At saka, if matupad nyo yun is lifetime naman yun na trabaho. If makapasok naman kayo, para mapaganda at mapabuti yung trabaho ninyo, kung ano yung mga advice ng mga senior sa inyo na
na mga ituturo, sunod lang kayo ng sunod para maganda yung flow ng paninervisyon ninyo. At yan lang yung masasabi ko sa mga kabataan ngayon, sir. Isa pa. Magpakilala ka. Okay. Ako nga pala si Mo yung happy siguro. Ako nga pala si Sergeant J.A. Orquisa 893813. Happy 73rd anniversary, 40 Sir B. Sa lahat ng rinda sa buong mundo. Sa lahat ng Ranger sa buong mundo, happy anniversary.